Yon. Thank you so much, guys, for joining. This is going to be a free webinar about attribution. And this is gonna be the first time na i-reveal ko itong strategy na ito. And I'm not sure if I'm confident na I could say na I am the first person na magtuturo dito sa Pilipinas about attribution modeling or how do you attribute your sales doon sa winning ad ninyo or doon sa ad ninyo na tinetest. Okay? Today is April 6, 7:30 p.m. or 7:31 p.m. This is going to be the first time again na matututunan nyo atong lesson na to. And if in some cases, meron kayong makita na same lesson along the way from other coaches, probably galing yun sa akin. Kasi, anong tawag dito? Madalas yung mga karamihan po na nag-ads, hindi alam paano i-attribute yung sales doon sa ad na nagbigay sa kanila ng sales. Okay, and ito yung ituturo ko sa inyo ngayong gabi on how you can be able to attribute that anong tawag dito, that sale. Ganda ng background mo. Yun, isa yun. So, piniflex ko lang yung background ko ngayon pala. Kaya ako nagpa-webinar. Joke lang, Ma'am Chat. It's Pwede been a long... mag-share, coach. Yes po. Go Di ahead. ko lang mo ano sira yung video ko, coach eh. Sino ba Kasi ito? Bernard po, sir. Ay, Sir Bernard. Yes, magandang gabi. Apo. Lately ko lang din na-realize Mm. doon sa ating sa funnel natin sa Funnelfy. Yes, apo. Nagbibigay pala siya doon ng campaign ID. Yes, exactly. Yun yung yun yung madali mong may attribute, Sir Bernard, yung sales kapag gumamit ka ng Funnelfy. Yes. Okay, kasi makikita mo doon yun from the time na nag-click sila sa ad to the time up until na nag-convert sila as a sale. So, on the tracking side sa landing page, madali mo siyang ma-attribute. Ang problema, pag sa messaging, hindi nyo alam kung paano i-attribute yung sale. Yun Kasi lang, hindi ko alam. kasi probably you have used the same ad to multiple ad sets and hindi mo ngayon alam i-attribute kung saan mo siya anong tawag dito o anong ad mo siya ipapasok yung bumentang ad na yon. Yan, So, maganda yan, maganda. yon ituturo ko sa iyo ngayon, sa inyo ngayon na strategy or technique. Ano yun? Is that not the case, coach, sa ibang funnels outside of Funnelfy? Hindi ko sure, Ma'am Grace. I can only speak about Funnelfy because I'm also a Funnelfy user. Okay? But I don't know if they also have that same uh, ano tawag dito? Attribution na pwede ninyong balikan. But yeah, in this lesson, it's not about the Funnelfy. It's about messaging campaign. Kasi most of you here are optimizing messaging campaign. Good for you if you're already using a landing page, whatever it is, kung Funnelfy man yan or other um, landing pages, okay lang, walang problema. But for this lesson, specifically for messaging. Okay? So, let's begin with our lesson for today. Share ko lang itong screen ko. Teka lang ha. Wait lang, guys. Saan yung ating mahiwagang Canva? Wait lang. Hindi prepared, no? Ay, nako. Ganun talaga ako, impromptu ako. Itong slide ko na to, ginawa ko lang to 1 hour and a half before our live training. So, pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na to kasi kagagawa ko lang nito. Okay? So, share. Teka muna. Paano ba to? Actually, binenchmark ko to dun sa dating lesson namin noong nakaraan. More on, ano kasi yun eh. Anong tawag dito? Paano ko na nga ba i-share tong ano?
Teka muna. Present, okay. Present. Yan. Nakikita guys yung ating slides. Type number 2 kung okay yung slides. Coach, ano po ba pros ng landing page? Iba pa ba to sa website? Yes po, Sir Julius. Ito po yung ituturo ko, Sir Julius, sa face-to-face. Magkakaroon kayo ng sarili nyong landing page. Okay? Two, yan. So nakikita ninyo yung aking ano tawag dito, slides. Okay, so ang aking lesson for today ay pinamagatang, talagang Tagalog na Tagalog. Pinamagatang MSAT, no? Messaging Sales Attribution Tracking. Ito po yung pinangalan ko dito. I don't know kung may ibang pangalan pa to, pero dahil ako ang naka-imbento nito, so may karapatan ako, may bragging rights ako na pangalanan kung ano yung gusto kong ipangalan. Okay ba yun? May kokontra ba? Wala naman siguro kokontra. So MSAT siya, Messaging Sales Attribution Tracking. Discover the simple attribution technique to reduce low quality leads. Okay? Now, um, sa attribution model po kasi, again, simplify ko lang, medyo komplikadong usapin ito pagdating sa Facebook ads. Ang Facebook po kasi, ang attribution niya, ibig sabihin po kasi ng attribution, kanino mo binibigay yung credit? No? Kanino mo binibigay, let's say for example sa basketball, no? Lima yung players ng basketball, di ba? Then, syempre, along the way, pagka binigay na yung bola sa ng referee sa player, merong assist, no? Magpapasahan siya, di ba, ng bola. And then, merong isang person, o may isang tao na responsible doon sa pag-shoot ng bola sa ring. Tama? Okay. Imagine niyo ganito rin yung case sa Facebook attribution. Ang first, ang Facebook kasi, ang attribution model niya is first click. Ibig sabihin, kung anong ad yung nakita ng user, halimbawa, ad 1. Itong ad 1, nag-engage yung user diyan sa ad mo na yan, siya yung mabibigyan ng credit o siya yung magkakaroon ng attribution doon sa sales. Okay? Siya yung responsible doon sa sales na na-convert mo. Okay? So, in this scenario, merong tatlong ad. Okay? In-explain ko yan dito sa next slide. Sa tatlong ad na yon, yung ad 1 ang nagkaroon ng credit kasi doon siya na unang-unang nag-click. Okay? Sa Google Ads po kasi magkaiba. Ang Google Ads last click. Okay? Ibig sabihin, pagpalagay mo nag-click siya doon sa ad 1, tapos nag-convert siya, ibig sabihin bumili siya doon sa ad 3. Nung nakita niya yung pangatlong ad mo, yun yung magkakaroon ng credit doon sa sale. Doon i-attribute yung sale. Okay, kaya po siya last click. Okay, ang attribution again ng Facebook, first click. Attribution ng Google, last click. Okay, to further explain this, uh, anong tawag dito? To further explain this, I'm going to go to the next slide. So for example, meron kang tatlong ad nga. Ayan, ad 1, ad 2, ad 3. Ngayon, sinasabi ni Facebook, sabi niya, ang attribution model ko is 7-day click or 1-day view. Kaya meron po tayong 7-day click, ibig sabihin, within the 7-day time frame, dapat nag-click ka, tapos nakita mo ng isang beses. Ngayon, pupuntahan ko tong ads manager. Okay? Makikita nyo dito, ayan siya. Ay, sorry. 7-day click or 1-day view. Attribution setting. Dati po kasi, ang attribution setting ni Facebook is 28-day click or 1-day view. Ngayon, na-reduce na po siya sa 7-day click. Okay? Balik po tayo dito sa lesson po natin. Present. Okay, yun po yung ibig sabihin po nun. Ngayon, halimbawa po,
yung target audience ninyo, dahil may tatlo kayong ads, nakita yung ad 1 nung Monday. Okay, Monday niya nakita yung ad, and then for some reason, hindi naman siya bumili sa'yo. Okay, dumaan yung Tuesday, Wednesday. Pagdating ng Friday, nakita niya yung ad 2. Okay? Pero wala siyang ginawa. Nanood lang siya ng video mo, or nag-comment lang siya how or paano po, etc. No, nag-engage lang siya, whatever. Hindi pa rin siya bumili. Dumaan yung Saturday, hindi niya nakita yung ads mo. By Sunday, nakita niya yung pangatlong ad mo. Tsaka siya ngayon bumili. Okay? Kanino i-attribute yung sale? Dito sa ad 1. Kahit na ad 3 yung nakita niya. Okay, malinaw tayo doon kasi ito yung unang kinilik niya nung nakita niya yung ads mo or yung ad mo. Kaya first day click, 7-day click, within the 7-day time frame, nag-click siya at nakita niya ng once yung ad mo na yon. Again, i-attribute yung sale na yon kay ad 1 kasi yun yung unang nakita niyang ad. Outside the attribution window, hindi na po mare-record yung purchase na yon or yung action na yon sa loob ng ads manager mo. Hindi na po siya hindi na po ngayon alam ni Facebook kung kanino i-attribute yung sale. So kung ano yung last na nakita niyang kung ano yung pasok dun sa attribution model na ad na last na nakita niya or yung unang nakita niya, yun yung papasok dito sa results mo. Okay? So outside the 7-day attribution window, wala na po yon. Hindi na siya accurate. Kaya minsan, pagka tinignan nyo yung ads manager nyo, bakit ganun? Sabi doon sa Zendit ko or sabi doon sa back-end ko, uh, sabi doon sa back-end ko, 10 yung bumili. Okay, pero sabi doon sa ads manager ko, pipito lang. Kaya nangyayari yon kasi malamang sa malamang doon ang action is outside the attribution window. Hindi na siya pasok doon sa 7 days na attribution model, or second probability is iOS user siya or Apple user siya, which is it's a different topic. Hindi ko na siya i-discuss para hindi kayo malito doon. Medyo advanced lang na ng konti 'yon. Okay? So balik ako dito. Present. Teka muna, may question yata tayo sa chat box. Same ad set ba yan, coach, or magkaiba? 3 ad set, 3 ad ba yan, coach? Hindi po. Regardless po, Phil Nathaniel, regardless po kung saan siyang galing na ad set. Okay? Regardless kung saan siyang galing na ad, no? Yun po yung ano niya, yun yung trajectory niya. Okay? So, i-explain ko sa inyo mamaya para mas magkaroon kayo ng clarity. Okay? Sir Marlut, mamaya na ko nasagutin yung tanong mo. Saan po makikita yung recorded video na to, coach? Kung naka-enroll kayo sa 100 pesos Facebook ad strategy, makikita nyo tong video na to. Sir Dwayne. Okay? So, i-continue ko lang yung lesson natin para tuloy-tuloy tayo. Now, so nakita nyo na yung attribution model. 7-day click or 1-day view. 7-day click and 1-day view. Outside the attribution window, hindi na po alam ni Facebook kung ano nangyayari doon. Kung sinong ad ang magkakaroon ng credit sa sale. Now, imagine niyo guys, kung meron kayong binibentang 2.5 million na product. Let's say nasa nasa car industry kayo, nagbebenta kayo ng kotse, nagbebenta kayo ng real estate property, condo, basta high ticket product.
Ano ang probability, guys? Tanungin ko kayo, ano ang probability na yung binibenta niyong product is worth 2.5 million? Tingin nyo kaya, within the 7 days time frame, yung attribution model ni Facebook, nakausap nyo ng Monday, mm, kaya bang, kaya nyo bang i-close yan hanggang Sunday? Yung 2.5 million na product na yan? Anong probability? Mabebenta ko kaya, yes or no? No? Sagutin nyo nga ako dun sa chat box. Yung word No. to, ayan, so, pwede, pero hindi laging ganon. Tama po si Sir Kenneth, no? Kenneth, um, ang chance ko lang maibenta to is kung nag-iisa na lang yung product na yon, very limited yung product na, let's say Rolex, no? Limited yung product na yon, ibig sabihin, 10 lang ang ginawa nun sa buong mundo. Probability, nakausap ko ng Monday, baka Tuesday or Wednesday pa lang, ma-issue ka na ng check-in yan or padalang ka na ng, ano, ng payment. So, yun yung mga possibility lang na bibili sa iyo yung user na yon or yung kausap mo na yon. Pero, it's impossible na within the 7-day time frame, mako-close nyo yung sale na high ticket product. Okay? Ngayon, ang customer journey niyan is more than 7 days. Okay? Ngayon, ang probability, ang customer journey ay ganito. Nakausap nyo ng April, okay? Nakita nyo yung ads mo, ad 1, okay? Ang cost ng ad na yon, cost per message is let's say 75 pesos. Nakita ng April yung ad, nakita niya ng April yung ad mo, malamang sa malamang by July pa siya bibili sa'yo. Okay? Meron kang 3 ad, yung isa nagkakahalagang 75, yung isa naman yung ad mo nagkakahalagang 2 pesos, at yung pangatlong ad is 26 pesos. Now, masyado kayong emotional, sasabihin nyo sa sarili nyo, papatayin ko na tong ad 1 na to kasi grabe naman sobrang mahal, 75 pesos. I cannot afford to pay Facebook 75 cost per message. So, ano yung term natin kanina? Ano nga ba yun? Impulsive. So, by becoming an impulsive advertiser, pinatay mo ngayon yung ad 1. No? April, nag-launch ka ng ad, tumakbo siya ng, let's say, 3 days, 5 days. Nag-message sa'yo yung customer na yon. Tapos, impulsive ka nga, pinatay mo yung ad. Tapos, lately, after a few months, bumili sa'yo. No? Pero nakapatay na yung ad. No? Bumili sa'yo after a few, April, May, June, July. After 3 months, bumili sa'yo ngayon. Paano mo ngayon i-attribute yung sale na yon? Ituturo ko sa inyo maya-maya, relax lang kayo. Huwag masyadong excited. Huwag masyadong impulsive. Okay? Mamaya ako nasasagutin yung tanong dyan sa, sa chat box. Okay. Now, eto mag-kausap yung dalawang magkaibigan. Sabi ni Juan, pre, dos lang ang cost per message ko ng ads ko, pero wala pa rin akong sales. Then, sabi naman ni Julio, ako pre, 75 pesos ang cost per message ko, pero nakakabenta naman ako. Sounds familiar? No? Medyo familiar ba yung usapan na ganito? Okay, kung familiar, yung usapan na ganyan, hindi ko kayo masisisi. Ganun talaga. Ganito po kasi ang magiging customer journey map. Okay, what will the customer journey look like? Ganito po siya. So, mag-i-start siya sa prospecting, no? Facebook ads. Kung galing ka sa isang yung doon sa last webinar, uh, malamang familiar sa itong dinidiscuss ko sa iyo. Pero for the benefit of those na hindi pa naka-join sa webinar ko last time, kaya ako siya pinipresent ulit sa inyo dito. So, again, magpo-prospecting ka Facebook ads kasi you cannot expect people to buy from you at from the get-go. Kasi ang lagi mong iisipin, kaya sila nasa Facebook at nasa Instagram para manood ng mga prank videos, libangin yung sarili niya. Wala siya, ang laging intention po ng users,
Kaya siya nasa Facebook kasi me time yon ang tawag doon, me time. Ibig sabihin, gusto ko magpahinga, wala akong intention para bumili. Okay? Unless otherwise, you provided value to the audience that you are targeting, then probably they might be able to become interested on what you're trying to offer. Okay? So, the best content that you can provide to your target audience is that wag kang magbenta, add value or provide value. Kung ano yung binibigay mo, yung anong tawag dito? Yung related doon sa products or services mo. People don't want to be sold, but they love to buy. Okay? Again, ang lagi mong iisipin, nandiyan sila sa Facebook para mag-quality time, me time. Okay? Gusto nilang mag-scroll, wala silang intention to buy. Create content that solves a problem. They probably don't know that they have a problem, but you should be able to uh, provide yourself as a solution to their problem. Okay? Then, ang customer journey is from prospecting, isesend mo sila sa landing page or magkiklik sila sa send message button. That's the time na magkakaroon kayo ng contact. Ipo-provide niya yung cellphone number niya, yung email niya, and then you're trying to present your offer. Okay? Landing page, na-capture mo yung kanyang information, and then qualify. Saan pupunta yung information niya? Sa CRM na tinatawag yung Customer Retention Management. Ito po yung meron si Funnelfy. Okay? And then you have to nurture these leads via email follow-up sequence. Okay? Para nare-remember ka niya na nagkakaroon kayo ng engagement or nagkakaroon ka ng relationship sa kanya. Binibuild mo yung relationship mo sa kanya online. No? Dahil ganun din naman sa totoong buhay eh. No? Pag nakita mo ba yung tao, nakita mo mukhang kayang bumili ng, let's say, mamahaling product, lalapitan mo, sir, bili ka na, pwede ba yun? Di ba hindi? Most of the time, marareject kayo. Kaya nga po, kailangan po ng proper customer journey map para ma-email mo sila, oh, kumusta na ba sir? O kumusta ulit? O kumusta ba? Ano bang objections mo? Email 5. Until na mag-close siya or bumili siya sa'yo. Okay? Then, i-retarget mo sila ng ads mo. How many of you guys here saw my ad multiple times? That's because I'm trying to build a connection with you and I'm trying to solve a problem kung ano man ang katanungan nyo about Facebook ads. Because I'm trying to provide value. Kaya nga kayo nandito eh. Kasi I'm trying to provide value. Ganon din ang gagawin ninyo sa mga customers po ninyo. Huwag kayong paglabas ng ads ninyo, bili na kayo. Buy my shiny object. Pangit yun. I mean, hindi ka talaga mabibilhan kasi nga people don't want to be sold but they love to buy. Unless otherwise you provided value, what's in it for me ba? Bakit ako bibili sa'yo? Yun yung lagi nyong iisipin pag nagki-create kayo ng ads. Okay? Now, here are some of the pre-qualifying questions. Especially if you are selling a high-ticket product, you need to be able to pre-qualify. These are just some of the examples. Now, hindi ito yung absolute example, but I'm just giving you an overview on what you can do dun sa chat sequence po ninyo, sa messenger campaigns po ninyo or messaging campaign ninyo. You can ask these questions, when do you plan to invest? Okay, in 1 month ba, in 3 months, or in 6 months? Doon agad, mag-gauge mo agad na pag sinabi niyang in 1 month, hot audience ito. Pag 3 months, probability, kailangan mong lutuin ito. No? Kailangan mong pukpukin ito at magkaroon ng conversion. Pag 6 months, so ang probability nun, medyo malayo pa to. Kaya pag nilist down mo yung leads mo, no, pag nagkaroon ka ng lead database, kailangan mo siyang anong tawag dito? I-segregate
kung alin yung pabili na, pabili pa lang, or malayo pang bumili. No? So kaya nga tinatanong mo tong pre-qualifying questions. Here's here's one example. How soon can you provide the requirements? Let's say for example, syempre kailangan mo ng ID, kailangan mo ng let's say kung businessman yan, kailangan mo ng business permits, yung kanyang mga business requirements. Pag sinabi niya ASAP, hot yun. Huwag mong bibitawan yun kasi pabili yun. Pag sinabi niya in 1 month, lutuin mo yon. 6 months, lutuin mo ng husto. Kasi baka mamaya yung effort mo napupunta dito sa mga 6 months na hindi pa naman pala pabili, pero yung sobrang ano mo, yung sobrang anong tawag dito, effort na binibigay mo, napupunta pala sa 6 months. Napapabayaan mo yung ASAP, napapabayaan mo yung 1 month. Okay? Here's another one. Is there anyone else involved in the decision-making process? If so, please provide the following information. Kasi kung high-ticket product yan, guys, ang probability nun, merong mga elements or mga factors bakit hindi pa sila bibili. Kakausapin mo na si husband, kakausapin mo na si wife. Sino ba yung decision maker ba? Sino ba yung kausap nyo? Baka naman kasi mamaya, ang kausap nyo yung anak, tapos ang pabili pala yung kapatid sa abroad. 'Di ba? Kailangan nyo maintindihan yon. Kasi kung hindi nyo naiintindihan kung ano kung sino yung kausap nyo, push ka ng push doon sa tao na nakausap mo, yung pala ang decision maker nasa abroad. Eh kung natanong mo to, is there anyone else involved in the decision making process? Pag sinagot niya, yung kapatid ko po, bakit hindi mo kunin yung contact number ng kapatid sa abroad? At yun ang kausapin mo. Kasi ah, kaysa binobomba mo ng binobomba ng information yung kausap mo na nag-inquire, yung pala kapatid lang siya. Ang decision maker talaga yun nasa abroad. So kailangan meron kayong pre-qualifying questions. Kaya nga dito, ayan offer page qualify. Kaya kung may landing page ka, madali kasi napi-pre-qualify mo. Sa messaging campaign kasi, problema kasi dyan sa messaging campaign, pag nag-click ng button, re-replyan ka, ay sorry po, napindot ko lang. No? So, yun yung medyo disadvantage pagdating sa messaging campaign. Kaya nga po, nire-require ko lahat nung nag-upgrade sa akin, kailangan meron kayong landing page para at least ma-pre-qualify. I-explain ko mamaya kung bakit importante yung landing page. Eto guys, sa sales funnel, so imaginein mo kung meron kang 10 million na audience size, no? Tapos high ticket product yung binebenta mo. Meron ditong tricycle driver, meron ditong businessman, meron ditong OFW, at meron din ditong taho vendor. No, guys, I'm not trying to baka mamaya meron dito sobra ka naman yung mga ganyang mga taho vendor or tricycle driver. I'm just trying to explain the scenario, no? Maging open-minded po tayo, no? So, possible ba guys na yung tricycle driver at yung taho vendor is interested or willing bumili or interested bumili nung binibenta mo. Let's say, nagbebenta ka ng kotse. Gusto ba nila? Pwede, no? Kasi lahat naman tayo siguro gusto magkaroon ng sariling kotse. Lahat naman tayo gusto magkaroon ng sariling bahay. No? Same as the businessman, same as the OFW. Gusto rin nila. Lahat naman tayo, gusto natin lahat. Kaya kayo guys, nakakakuha ng basurang leads kasi pumapasok sila sa funnel mo. And hindi mo talaga yon, walang absolute na solution, meron ka lang pwedeng gawin para ma-minimize mo yung basurang leads na pumapasok sa funnel mo. Okay? Ang gusto kasi natin, papasukin ito si businessman at saka itong si OFW dun sa funnel mo. Meron pa ring papasok diyan na it's either businessman or taho vendor, interested kasi, 'di ba sa AIDA model, attention, interest, desire, action.
nag-grab mo yung attention ng taho vendor, ng tricycle driver, ng OFW, tsaka ng businessman. Nag-grab mo yung attention kasi you're trying to make a prospect, di ba? You're prospecting. Nakuha mo yung attention nila, interesado sila. No? Interesado sila eh. O di pasok yun dun sa ano mo, sa sequence mo. Hindi mo talaga maano yun, 100% na ma-eliminate. Pero by using a pre-qualifying questions na katulad nito, mababawasan no yung mga basurang leads. Ngayon, dahil gusto nilang magkaroon ng I mean gusto nilang mag-proceed, ito yung isasalain mo dun sa panel mo. Magagawa mo lang yung guys kapag meron kang systematic na approach. Again, kung alam mo kung paano i-attribute at alam mo kung paano mo in-nurture yung audience mo. Okay, kasi ang level ng awareness, sabi ko nga sa inyo, kapag nasa Facebook yan, gusto lang nilang maglibang, unaware sila dun sa problem na meron sila. Okay, yan yung mga level of awareness. Tapos, aware na dun sila sa problem nila, nakita nila yung solution, ikaw pala yung solution dun sa problema nila, and then, ano yung product mo? Tapos, ito na yung mga pabili, yun na yung mga nasa baba. Yun yung dapat na pukpukin mo para bumili sa'yo. Okay? So, nakuha po yung sa 10 million na audience size, ang probability lang doon, wala pang 50,000 siguro ang magiging ah talaga doon, pabili talaga. So, dapat salain mo yon. Kaya po, kailangan nakatamang tama yung sales process mo. So, ganito yung magiging sales cycle po doon, guys. From prospecting, ito yung pinaka-importante kasi yung make contact. No, after mo makontak magkaroon ka ng contact doon sa prospect, i-qualify mo yung prospect. Kaya niya bang bumili? Kasi baka mamaya interesado nga siya, wala naman siyang pambili. No? Kaya nga po may pre-qualifying questions bago mo pagbuhusan ng pansin, wag muna kayong mag-drawing diyan, guys. Sino ba 'tong nagdo-drawing na 'to? So, bago mo pagbuhusan ng pansin, yung prospect na yon. Kasi baka maubos yung oras mo, hindi naman pala pabili. Kailangan mo din in-nurture yon via email sequence or via messaging. Tapos, i-present mo yung offer mo. Tapos, ano ba yung mga objections niya? Kasi kakausapin ko pa yung wife ko, wala pa kaming budget, next year pa yung budget namin, in the next 3 months pa yung budget namin. Overcome objections. Ngayon, paano mo sila maho-hold na, okay sir, alam ko wala ka pang budget ngayon, but babalikan kita in the next few months. So, it's just like you have to make sure na yung objections nila is na-address mo. And then, kapag ready na silang bumili, that's the time na i-close mo na yung sale. And then, the cycle goes on. Prospecting ka ulit. Paikot-ikot lang yan. Okay? So, next slide natin. Kailangan mo mag-create ng target persona. Sino ba yung binibentahan mo kasi? Kasi kapag nag-run ka kasi ng ads, kapag very broad or very generic yung messaging mo or yung ad copy mo o yung ads mo, hindi talaga siya magiging effective. Pero pag kinall out mo yung target persona mo, halimbawa, you are going to sell your product sa mga business owners lang. O di anuhin mo, i-tailored fit mo kung ano ba yung benepisyo or ano ba yung benefits ng products mo sa mga business owner. Bakit sila bibili sa'yo? No, same thing with OFW. Ano ba yung pain points nila? Ano ba yung anong tawag dito? Paano ba sila mag-isip? Dapat you put yourself in their shoes para alam mo din kung paano mo i-curate yung copy mo, yung yung ads mo na targeted para sa kanila. And same thing kung housewife man yan, freelancers, senior executives, it's the same thing. Kailangan meron kang target persona na tinatawag or avatar. Okay? So again, piliin mo yung persona na yon, sino yung binibentahan mo, dapat may specific ka. Again, sabi ko nga sa inyo,
Pwede mong ma-attract yung tricycle driver, pwede mong ma-attract yung taho vendor, pwede mong ma-attract yung OFW. Pero, paano ka mag-i-stand out na ang kausap mo ay OFW? No? Paano mo gagawin yung ads mo? Kailangan, alam mo yung pain points nila. Ano, kung nagbebenta ka ng MLM, business opportunity, dapat alam mo yung pain points nila. Halimbawa, ano ba yung pain points ng isang OFW? Matagal ka na ba sa abroad? Gusto mo na ba mag-settle dito sa Pilipinas? This is the best opportunity for you. Yun yung mga pain points na pwede mong ilagay dun sa ads mo. Ano yung dream outcome? No, ang dream outcome, probability kung nasa MLM ka, halimbawa, um, ang dream outcome, you won't be able to, you can start your own business kahit nasa bahay ka lang. No? Hindi mo kailangang umuwi agad, pwede mo tong simulan tong business na to kahit nasa abroad ka. Kasi online naman ito. And tingnan nyo itong tingnan mo itong si May halimbawa na nakapag-settle na dito sa Pilipinas kasi nag-start siya ng business niya. Nag-start siyang simulan yung business niya. Yun yung dream outcome na tinatawag. Na ipapakita mo sa kanya ano ba yung kalalabasan kapag ka bumili ka ng products ko. Okay? And then the ultimate solution, ikaw dapat yun. Ikaw yung dapat yung solution sa problema nila. Kasi lahat ng tao may problema. Ngayon, paano mo lang susolusyonan yung problema nila? Ikaw dapat yung solution sa problema nila. Okay? So, malinaw tayo doon. Ngayon, ipapakita ko na ngayon sa inyo kung paano nyo maa-attribute yung sale. So, ngayon, nandito ako sa demo account. Inom lang akong tubig, guys. Nag-run ako before ng campaigns. Ito, mayroon tong existing. Nag-test lang ako. Meron ako 30 messages na pumasok at 20 pesos cost per message. Okay, this one ko muna siya. Ngayon, hindi, gawin ko na nga lang maximum na. Ngayon, anong tawag dito? May pumasok na 30 messages. I-segregate ko nga ito para makita niyo na ano. Filter ko muna siya. Okay, may pumasok na 30 messages. Ngayon, nandito siya ngayon. Halimbawa itong si Eduardo Del Rosario, nag-inquire sa akin April, itong buwan na to. And then for some reason, bumili siya ng July, July. Paano ko ngayon ma-attribute ito si Eduardo Del Rosario doon sa ads ko? Ito lang guys, first time nyo itong makikita kung paano nyo i-attribute. Makikita nyo dito sa messaging campaign niyo itong ad ID 120, 206, 604, etc. etc. Yun po yung specific ad ID nung pinanggalingan ng ads dito sa ads manager po ninyo. Okay? So, makikita nyo yun dito. Pag kinilik nyo tong nasa ad set na ako, tapos pag pinilik nyo yung ad level, ito yun si Albino Vid. So, pag kinilik ko yung edit, kailangan, okay, wait lang Nakikita nyo to guys, itong tatlong dots na ito. Type yes kung nakikita. Itong tatlong dots sa taas. Yes, okay. Itong tatlong dots na to, i-click nyo to. Tapos makikita nyo dito yung ID. Ito. I-copy nyo to. And then close. Punta kayo dito sa add. Space dash. Lagay kayo ng dash dyan. Tapos ilalagay nyo yan dito. Okay? And then you click publish. And that's it. Now, anong silbi nung ID na yon? Bawat ads kasi guys, meron siyang specific na ID. Meron siyang specific na ad ID. So, i-click nyo lang tong box na to. Edit. And then, click mo yung 3 dots. Iba rin ang ID nito ni Beauty Queen. So, i-click mo tong copy. Close.
dash, paste. Tingnan natin kung magkaiba nga siya. Ayun siya oh. Lalakihan ko para makita nyo. Ayan. So si Beauty Queen, halos similar siya. 120 nag-uumpisa. Tapos 206 si Albino. 205 to 840. 830 yung nasa baba. And 366 din yung dulo. So nagkakaiba sila ng ID doon sa gitna. Ngayon, para saan ba yung ID na yan? Halimbawa guys, halimbawa, itong si Eduardo Del Rosario, bumili sa'yo after a few months, kasi nga, di ba, high ticket product yung binibenta mo, kunyari. Papaano mo siya ngayon mai-attribute doon sa specific ad na nag-contribute doon sa action na yon or doon sa sale na yon? Kukunin mo lang tong ad ID na to, taka ng notepad, kasi alam natin na si Eduardo bumili, di ba? O, ilalagay mo lang 120, 206, 206, 048, 309, 290, 366. Copy ko lang yan. Pupunta ako dito sa Ads Manager ko. Kunyari, nakita nyo, labo-labo na yan. Madami kayong campaigns na nare-run, di ba? Ngayon, gusto nyo hanapin yung specific ad na yon. Pupunta lang kayo ng ad level. Tapos, ang gagawin nyo, ilalagay nyo sa search and filter. Ipipaste nyo yung ad ID na yon. And then, ad IDs one of, ito yung i-click nyo. Kasi, campaign IDs, ad set IDs, saka ad IDs. Sa ad IDs yung i-click. Ayun o, lalabas siya. Ngayon, maa-attribute mo na itong sale na ito. Sorry, maa-attribute mo na itong sale na ito dito sa ad na ito. Kaya nga kahit naka-off na yan, bibigyan mo siya ng credit kasi siya yung nakapagbigay sa iyo ng sale or ng conversion. Nakuha guys? Nagets yung yung sistema? Coach, magkaiba po ba ang campaign ID sa ad set ID at ad ID? Yes po, Sir Bernard. Magkakaiba po sila. Okay, magkaiba yan. Tingnan nyo to ha. Oh. I-paste ko dito muna to. Ayan o. So pag kinilig ko to, nasa campaign level ako ha. Oh, ito ang ad ID ng campaign level. Copy ko yan. Pwede mo rin silang i-track via campaign level. Oh, ito yung ad ID ng campaign level. Pupunta ako ng ad set level, iba din yung ad ID niyan, yung ad set ID niyan. Pag-click ko, copy, ad set level. Ayan o. 120, 205, 584 yung nasa taas, 840 yung nasa baba. O 058. So iba yan. Pagdating ko ng ad level, iba din yan. Ayan o. Ad level. Ayan. Iba din yung ad ID niya. 584, 584 din yan. 558. Ayan o. 390 yung isa. Ito 480. Nagets? Maganda, maganda. Amazing, Sir Jomar. Ayan. So, ganyan nyo po i-attribute yung anong tawag dito? Yung sale po ninyo kahit na naka-messaging campaigns po kayo. Okay? Sir Bernard, meron kang question. Go ahead. Tanong ko lang coach kung paano napunta yung ad ID doon sa tawag sinong nag-level doon sa ating ano. Si 'Di ba Facebook. si Eduardo meron doon under label, meron nakalagay na ad ID. Automatic ba si Meta nag-assign ng label doon? Yes. Dito sa message niya, halimbawa, itong pagpumunta ka dito, di ba nag-message si Eduardo? Opo. Automatic yan, meron yan ad ID.
Okay. So ad ID ang ibibigay ni Meta, hindi ad set, hindi campaign. Hindi, add ID. Okay. Thank you, Tapos coach. makikita mo dito, messenger ads, galing siya sa messenger mo. And then, makikita mo yung add ID dito. Actually, makikita mo din yung ad ito. Eduardo replied to your ad. Click mo to, kita mo din yung ad kung ano yung ad na, na, na ano niya. Ah, Ganda, ganda, ah, gandang topic nga to. Thank you, coach. anong tawag dito na nakita niya. Tapos ngayon, di mo ngayon alam kung saan galing itong si Eduardo, saan galing ad si Eduardo. Kunin mo lang yung ad ID niya, tapos ibangga mo siya doon sa ads mo. Importante guys na kapag nag-launch kayo ng ads, before mag-run yung ad ninyo, nalagay ninyo yung ad ID nyo. Kasi pag hindi nyo nilagay yung ad ID nyo, ligaw kayo. Hindi nyo makikita yan. Kasi imaginein mo, kung ito, nag-duplicate ako ng ad set, tatlong ad, halimbawa, sorry. May 5 ad set akong kinreate. O, di labo-labo na yan. Hindi nyo na alam kung saan nyo hanapin dyan. O, halimbawa, ito, number 2. Sorry, number 2. Number 3. Oh, wala na. Ligaw na kayo. Kaya dapat tama yung proper naming convention ninyo. Nagets? Maganda, maganda. Sobrang ganda, coach. Thank you po. Thank you. Welcome. Ayan. So, yan. So, pag multiple ad sets na kayo, tapos multiple ads na yung nagra-run doon, ligaw na kayo. Hindi nyo na pangalanan. Hindi nyo na alam ngayon kung kanini attribute yung sale. Gets? Ayun, gusto niyo pa ba matuto ng isa pa? Parang ayaw nyo na. Gitanda natin to. Gusto niyo pa ba matuto? Meron pa akong ituturo. Yes, More. coach. More. Lubos-lubosin mo na, coach. Coach, sige lang, Okay. coach. Sige, isa pa. Sir Benedict, good evening. Ito pa isa. Okay, wait lang ah. Hanap ako ng lead form dito. Wait lang ah. Lead form, lead form. Ito. Ah, ito. Although hindi na nagra-run to, nakakuha to ng 2 leads. Okay? Kita yung screen ko, di ba? Okay. So, ano ko to, i-isolate ko lang. Ayan. Tapos, pupunta ako ng ad level. Ito, nakakuha siya ng 2, di ba? Ngayon, click ko yung edit kasi gumamit ako dito ng automated chat. Teka, dapat ito pala Facebook lead form. Teka. Hanap tayo ng Facebook lead form. Wait lang ah. Excuse me. Facebook lead form dito. Ito na lang. Wait lang. Meron ditong lead form eh. Ito. Save at last. Sa ibang bansa naman to eh. Okay. So, share ako ng screen. Kita yung screen ko, no? Website leads. Putrek. Ano pala yan? Website lead. Sorry. Wait lang. Website lead form dapat pala. Sorry. Be fancy. Ito. Okay. So, hindi pa matuto ha. O, yan. Ito. Naka-off naman yan. So, walang problema. So, ito, Facebook lead form ang gamit dito. Punta ako sa ad level. Ito, nakakuha ng 27. Ayan. Pagdating nyo dito sa
Ito, yung form, may specific ID rin yan. Okay, may specific form ID. So, check natin dito sa page. Ano bang page nito? Be Fancy Laser. Hanapin ko lang dito. Be Fancy. Wait lang. Be Fancy. Ayun. Punta ako sa lead center niya. Punta ako ng Meta Business Suite. Tapos, pupunta ako ng lead center. Ay, mali. Sorry. All tools pala. Ano nga ba yan? Instant forms. Bakit wala siya dito? Tama ba yan? Saves at last pala ito nandito. Wait lang Ito, Be Fancy Laser Clinic. Kaya pala wala. Ibang page yung nandoon. Teka, ba't wala hindi lumalabas? Ayun. Yan. Okay. So, nakikita nyo to, Be Fancy FB Form 1.0. Meron siyang specific form ID. Pag pumunta ka dito sa lead center, sa instant forms, makikita nyo dito, nandoon din yung form na yon. Pag kinilik nyo yan, makikita nyo yung form ID. Same thing lang din ang gagawin ninyo kung paano nyo ginawa yung sa messaging campaign. Kukunin nyo to, copy, at ilalagay ninyo doon sa ad level. Dash, boom. And then, publish. Maganda. Yun din yung magiging tracking ninyo para makita nyo saang form, sino tong Poncio Pilato na to na saan siya galing na form. Alam nyo agad na pag sinearch nyo yung form ID na yon, lalabas siya dito sa ad level. Kasi i-filter nyo lang yung ID na yon, kukunin nyo lang tong form ID, automatic lalabas na yun doon sa search and filter niyo. Gets? Awesome? Awesome ba? Awesome. Okay ba? Bago. Yan. So, hopefully guys, you were able to anong tawag dito? Get a good understanding how to attribute your sales sa inyong campaigns, and you won't be able to parang hindi siya magiging guesswork kung kaninong ad mo i-attribute yung sale na yon kahit na nagme-messaging campaign ka lang. Kahit wala kang landing page. Pero if I were you, kanina may tanong, anong kagandahan ng landing page as compared doon sa messaging campaign? Sasagutin ko ngayon, did. Imagine niyo to guys. Bakit kailangan mo ng landing page? Simple lang ang sagot. Ito lang. Kapag may nakita kang ad na messaging campaign, let's say, saan na ba yan? Check ko dun sa isang profile ko. Wait lang. Tingin tayo ng ad na merong messaging campaign. Messaging campaign, message. Kita nyo tuloy yung mga ano ko. Book now. Teka. Hanap tayo ng ad na may messaging campaign. Ito, kunyari ito. No?
Kalaban ko pa, ano. Anyway, okay lang. So, nakita nyo yung send message na button. Kapag nakita ng user ninyo yung send message na button at kinilik nila yung image, magpa-fire yung sequence at i-charge na kayo ni Facebook ng cost per message agad-agad. Walang niho-niha. Pag na-click tong send message na button na to, automatically na-charge kayo ni Facebook ng cost per message. Tapos, hindi nyo alam kung basura yon or hindi, pasok na yun sa panel mo, pasok na yun sa sequence mo. Where in fact, kung meron kang, katulad nito, na meron kang landing page, nakita ko yung ad niya, kinilik ko yung learn more, ang na-charge lang sa akin ay link clicks. Maliwanag ba yun? No? Ang na-charge lang sa akin ni Facebook ay link click, hindi cost per lead or hindi cost per message. Kasi yung kinilik ko yung learn more, cost per link click lang ang binayaran ko doon. Nakuha, na-gets? Di po ba siya coach makikita kapag nag-paid orders ka? Anong ibig sabihin, Sir Mike? Hindi ko magets. Coach, pwede po ba malagay ang mga IDs na yon under custom column? I believe so, Sir Bernard. Alam ko na ilalagay. Teka lang Check ko lang Na ilalagay yon. Punta ako dito sa plus sign. Tapos add other columns. Ito, object names and ID. Ayan add ID, add set ID. Apply. Ayun siya No? Campaign Galing. ID, Thank you, Coach. campaign ID meron din yan. Ayun campaign ID yan. Kung kumpletuhin mo, ayan di ba? Solve. Solve, Coach. Thank you po. Ayan. Yun. So, sagutan natin yung ibang tanong dito. Coach, pwede idagdag ko yung bakit kailangan ng funnel. Sige po, go Ma-share ko ahead. lang yung experience. Sige pa. Kasi nagustuhan ko rin yung Funnelfy kahit nasa lifetime access lang ako, wala akong monthly na babayaran dahil anong tawag niyan? Nurturing, anong tawag doon sa sinabi mo kanina, Coach? Nurture. Nakapag-email marketing ako, although Kahit manual manual. siya, Kahit manual, pero nakakuha pa rin ako ng sales from them. Tingnan mo. Tingnan nyo. Kung ano yung nagagawa ng sales funnel, kung ano yung nagagawa Manual ng... email marketing, pero what is manual kung may kita, di ba? Yan. Ganun lang. Ganun Tapos, lang tsaka ka kagandahan na doon. tsaka ka na mag-upgrade kapag meron ka ng consistent na sales Exactly. na pumapasok. Madali na lang mag-upgrade. How Kasi sa effective? messaging, message ka lang di ba? Messaging. Pero Wala. I believe pwede kang maka-broadcast yata through Funnelfy din yata sa Pwede. messaging. Pwede. Kaya isang kagandahan din niya sa Funnelfy. Ayan, Funnelfy user yan si Sir Bernard. Yun lang, Coach. Thank you po. Thank Coach, you. magkano po yung Coach, yung Funnelfy na subscription? 1997 yung kanilang tier 1. One-time payment yun. Ito yung anong tawag dito? Pricing nila. Para makita nyo. Dapat pala may kumikita na ako dito. Message ko nga si Gab. Eto. Ayan siya. Coach, So, dapat may referral na sila. Nag-subscribe na ako na may LA Plus. Dapat okay. may referral po kayo, Coach. Darating din tayo dyan. So, screenshot nyo na to kung gusto nyo mag-upgrade sa kanila. Again, wala pa akong dito. Wala pa akong
Wala akong income dyan, hindi ako affiliate nila. But nagustuhan ko lang kaya pinopromote ko yung yung kanilang app. Okay? Now guys, I hope marami kayong natutunan ngayong gabi. And I'm just inviting you guys for those na gustong mag-join sa face-to-face training this coming April 19 to 21. No, just go ahead and join this Telegram GC. No, if you want to anong tawag dito? Saan na yan? Ito. Eto guys, join kayo dito sa GC kung gusto nyong mag-join ng face-to-face. Ito po siya. Okay? So, any questions pa dito sa ating teka muna, ba't hindi ko na-send to? Coach, may tanong lang ako. Sige po. Hindi ba siya makikita pag nag-paid orders ka? Di ba parang kailangan mo ma-attribute yun sa mga dati mong ano? Pero pag nag-paid orders ka ba, hindi ba yung makikita rin? Hindi makikita yung Yung sinasabi niyo po na kanina na yung pag-attribute ng sales kung kayo na pumasok. kapag nag-create orders ka kasi, ang objective lang ng create orders para mag-reflect siya dun sa ads manager mo. Dun sa column, sa reporting column. Pero sa attribution, hindi siya makikita. Hindi. Yung attribution mo, dapat meron kang, kung ano yung ginawa natin, yun yung gagawin mo para ma-attribute mo yung yung sales. Okay? Thank you. Okay po. Question pa? Wala na? Wala na pala eh. Coach, may Yes ba? question lang. Apa. Yung ano coach, yung dito sa nilagay niyo itong sa ano ba to? Yung link na yon, sabi niyo may training pa dito. Nakita ko kanya real estate agent pa. Applicable lang ba to sa real estate agent? Hindi po. Bali, nung time po kasi, bigyan ko lang kayo ng konting background yan kung bakit naging real estate agent yung karamihan. Kasi nung time na last webinar ko, nag-request sila na mag face-to-face. No? And karamihan doon, real estate agents. Pero, anyone can join. No? Anyone can join kahit hindi real estate agents. Especially kung nagbebenta kayo ng high-ticket products. Asan na nga ba yan? Teka lang, hanapin ko lang. Send ko dito yung yung link na yan. So, ano po ba industry niyo, sir? Sa akin po sir is ano po, active ako ngayon sa dati e-commerce pero medyo nag-inactive ako. Dito ako ngayon sa multi-level marketing, mga food supplement po sir. Ayun, medyo high, rin yan, high ticket product din yan. So, ito po yung ito po yung link doon sa post. Teka lang. Ito, kung gusto niyo mag-join ng face-to-face, April 19 to 21, meron pa tayong slot. Coach, No? saan po yan gagawin, Coach? Bale sa Quezon City. Ito po yung location. Asan na yun? Space.io. Ito yung page nila. Dito sa South Triangle, Quezon City. Okay? Check nyo lang yung post na yon, saan na yan? Ito yung post ko na to. Asan na yan? Ba't nawala? So, nandiyan yan yung nandiyan yan yung details. 3 days face-to-face Facebook Ads Intensive Training yan. April 19 to 21. 9 to 5 p.m. Winning votes natin is Quezon City kasi meron yan Pasay, Taguig. Pero yung winning votes natin is Quezon City.
Sagot po ng participants yung venue. Yung venue is 540 pesos per day per person. I will just help you book the venue. If umabot tayo ng 20 participants, sasagutin ko yung 30% ng amount. Bakit ganon? Nakikita niyo naman, ang dami ko ng puting buhok. So ayoko na pong ma-stress. Mahirap mag-overbooking, mahirap mag-underbooking. Kaya po, yun po yung reason kung bakit sagot po nung participants yung anong tawag dito yung venue. Tapos, kanya-kanyang baon lang yan. Bahala kayo dyan. Kung ako, cowboy ako. Kahit naka-fishbowl lang ako tsaka Jollibee, goods na ako. Kanya-kanyang baon tayo. Tapos na kasi yung early bird promo natin ng March 31st. Ito yung mga matututunan mo sa face-to-face. And then you'll also get all my courses. No, makaka-access ka na nung senior specialist, yung 100 pesos Facebook Ads strategy, digital scientist, tapos as in take all yan. Tapos isipin mo 3 days pa tayo magkakasama face to face. Hindi ka alis ng venue na hindi ka na-publish yung ads mo. May continuous online support ka after ng face-to-face training on a monthly basis. Get all my courses. Maganda ba? Kung maganda. So lahat na yan, Coach. Lahat na yan ang courses nyo. Yes. For Okay. only 10,499. Magkano po? 10,499. Lahat na yan. Tapos, 10,499 po. yes. So, ito yung checkout page. Punta lang kayo dito sa digitalhomie.net. And then, click nyo lang yung online courses. Then, face-to-face, Facebook Ads, 3-day intensive. 10,499. Okay? Yung mga gusto mag-join, join lang kayo. Send ko tong link dito. Hindi, kay Lando lang pala. Ito pala. Okay. Okay, anything else? Question? Saan po magbabayad coach for the venue? Ma'am Noemi, ayan po, yung link na sinend ko sa ano. Sorry, ito pala. 3-day face-to-face Facebook Ads course. Dito ko po isi-send sa ito. Check out page for those who wants to join the 3-day face-to-face. Okay? Yon. Pwede pong GCash. Basta click nyo lang po yung link. Mapupunta kayo doon sa payment section. No, i-click nyo lang tong online payments by Zendit. Tapos, buy now. Then, pwede yung GrabPay, Paymaya, GCash, credit card, pwede rin. Direct debit, China Bank, RCBC, BBI. Ayan. So, pwede meron tayong payment options po dyan. Si Ma'am Cher, Coach, pag nag-avail na ng all courses nyo, may bawas po ba pag nag-F2F? Yung venue po kasi yung ano natin dun eh. Tsaka yung 3 days intensive. So, pwede kitang mababawasan siguro, Ma'am Cher, doon sa ano na lang. Doon sa, ano ba in-avail mo before? Nag-avail ka na ba ng ibang courses ko? Ng 100? Kung naka-avail ka na ng 100 pesos Facebook Ads strategy, pwede kitang i-less ng 1K. Bibigyan kita ng early bird promo. Okay? Isasabay na po, naka-digital scientist po kayo. Yun lang. Nag-grab nyo na pala yung yung digital scientist. 1K lang po yung yung maximum na pwede kong ibigay na discount. Kasi 3 days face-to-face po ito eh. No? So yung slot po yung binabayaran doon. Kaya po siya hanggang less 1K lang po yung may bibigay ko. Okay, mas maganda po ba landing page pag MLM business? Yes po, obviously kailangan.
kasi mapipre-qualify yun. Kung paano yung pinakita ko sa inyo kanina, Sir Ariel, yun po yung advantage po nung nung merong landing page. Coach Yes po. Bobby, Hi, Sir Bobby. Apo. may tanong lang. Apo. Yung landing page, di ba? Apo. May .com, may .org tayo, di ba? Apo. Kasi yung comment ng mga group ko, parang naguguluhan sila kasi syempre may dalawang website ka na. Kumbaga hindi na siya isang website lang. Kumbaga wala siyang legit. So saan ba yung legit na website dyan for your business? Bakit may .com ka, may .org ka? Ganun ang comment nila eh. Okay. Ganito po kasi yan, Sir Bobby. Ang website ko, ang branding ko, pag sinabi kong website, yun yung branding ko. Nandun yung brand ko, digitalhomey.net. Ano, yung pinabili ko sa yung domain is only for ito yung yung landing page ko .pro, pero digital homey pa rin. Pero specifically for landing page only. Itong website mo, naka-design ito for your branding and for SEO purposes. Yung SEO po, yung search engine optimization, yun po yung purpose po kung bakit yung naka.net ako dito. Kasi itong .net, pag nilipat ko to doon sa Panel 5, mawawalan yung mawawalan na ako ng domain. Okay. Kasi itong .net ko, anong tawag dito? Embed siya or pasok siya sa website ko. Pag itong .net ko, nilipat ko sa Funnel 5, ito Funnel 5 kasi to, hindi mawawalan to ng domain. So kailangan talaga kung landing page, Funnel 5, itong website mo nakakonect sa ibang platform, kumbaga. Kasi itong website ko, naka-Wix to eh. Sa Wix ko to. Wix. Wala bang landing page ang Wix? Meron naman siya. Hindi ko lang gusto yung yung kasi ito landing page, ginawa ko tong landing page itong free training landing page to. Sa Wix yan. Sa Wix to. Kaya lang yung checkout page kasi nito, kaya ko ginawang Funnelfy yung landing page ko kasi mas madaling mag-checkout sa Funnelfy. Okay. Dito kasi sa Wix, ang daming clicks bago maka-checkout yung customer. Halimbawa, itong senior specialist course. Pag binili nila yan, o di nakita niya, teka lang, balikan kita. Nakita nila yung ad ko, isang click yon. Tapos pagdating nila dito sa senior specialist course, 2 click. I-click na pala nito, 3. Okay, yeah. Ang daming friction. Yeah, Wix Click is nila to, 4. Samantalang, maglalagay ka ulit dito, di 5 na yan. Yeah. Samantalang dito, nag-click sila sa ad ko, 1, 2, 3, nandun din sa checkout page. Mabilis. Okay. Nakaka-apekto po kasi yun, Sir Bobby, ng conversion rate. Yeah. Napansin ko din yan. Totoo yan, Coach. Kasi Diba? Wix din ang gamit namin eh. Ayun. Apektado yung conversion rate mo. Nasubukan ko na kasi yan, Sir Bobby. Nung nag-uumpisa ako mag-run ng ads, dinidirekta ko sila sa Wix. May bumibili, kaya lang ang baba ng conversion rate ko. Ang taas ng click-through rate ko, pero ang baba ng conversion rate ko. Isa to sa dahilan. Yung ang daming kiniklik. So, meron parang 7 or 8 bago mo nila mabayaran yung 2499. Pero the other suggestion sa amin, pwede ba daw, kasi ang landing page namin is .org, pwede ba daw gawin namin website rin yung .org o hindi na yan mag-workout? Pag Kumbaga, ginawa mo double kasing purpose, website/landing page, but using Funnelfy, pwede ba yan? pwede naman yun, sir. Kaya lang ang problema doon, baka magkaroon ng confusion yung yung users. Pag sinearch ka sa Google. Yeah. Kasi baka mamaya sabihin niya, bakit 2 yung website? Para saan tong isa?
Parang hindi nila alam kung parang magkakaroon sila ng confusion. Yan kasi iniiwasan namin kasi yung .com namin is the main website. Ah, And then pag mag-search sila, baka lalabas din yung .org, which is eto, suggest tingnan natin kung that's also the case for me para at least makita natin. So pag sinearch mo yung Digital Homey, punta man ako sa Google, google.com, di ba? Punta man ako sa Google. Pag sinearch ko yung Digital Homey, ano yung lalabas? Yung landing page ko o yung website ko? Yung website ko ang lalabas. .net. pero yung landing page mo hindi wala ba sa baba? Possible na lumabas siya, pero ito, .pro yun, .pro, .pro. yun yung landing page ko. Hmm. Pero, ang unang lalabas ko is yung, ang unang lalabas sa akin, yung website ko kasi naka-optimize na yung SEO nito. Mhm. Ay siya, naka-optimize yung SEO. Kaya unang lalabas siya. Okay. Ang problema ko lang dito, kapag ginawa ko din itong, saan na yun? Web page. Nasaan na yung landing page ko na .pro? Yan, Ito. yan. Pag ginawa ko din tong website, tatabi siya doon, magdidikit siya diyan. Isang website, tsaka isa pang website dito. Parang malilito ngayon yung Pag landing page hindi lumalabas sa SEO search or hindi, lalabas naman siya pero nasa medyo bottom na ng konti. Ito, 5-day Facebook Ads Challenge kasi ito yung ito yung default homepage ko Okay. doon Okay. sa landing page. Okay. Okay? So yun yung purpose ng nung domain. Sige. Kumbaga, pwede mo na ring hindi ito kasi naka-SEO optimize nung homepage ko doon sa yung landing page ko na pro, yung .pro. So, pwede kong hindi tanggalin yung nito. Pwede kong tanggalin tong mga SEO may tawag doon meta tag. Meta tag, meta tag. So, Meta description. meta description para hindi siya lumabas. Okay. Okay. Okay? Okay, Yun. coach. Thank you. Yun lang. Okay, anything else? Ang daming question dito. Para saan po pala yung Space.io, coach? Yun po yung venue, Sir Ariel. Doon po yung venue ng face-to-face. Okay? Pag landing Coach, page, pwede tanong yes in po. connection doon kay Sir Bobby na tanong. Opo. Kasi bala ko kasi na pwede ba yung isang domain lang kasi nga ang Funnelfy, 'di ba, website builder na rin siya at the same time funnel builder. Pwede po ba na yung binili kong domain, yun ang magiging website ko sa Funnelfy at the same Yes. time funnel Exactly. builder? Yeah. Ang pagkakaiba lang nyo, Sir Bernard, tsaka Sir Bobby. Si Sir Bobby kasi may website na existing. Okay. Okay? Kaya, sineparate natin yung domain mo for landing page. Ang pagkakaiba, Sir Bobby, kay Sir Bernard na senaryo, wala siyang website. Kaya, nung time na nag-avail siya ng Funnelfy, pwede siyang gumawa ng website plus landing page. On one domain. On one domain. Good. Kasi para sa iba yata parang sila parang tawag niya na nalilito. Pero yun nga, klaro na ngayon na pwede pala kung sa Funnelfy ka bumili, yun na, website at saka website funnel. and builder mo na yun. Thank you, coach. Yes. Actually, kung nauna ko lang na discover yung Funnelfy, hindi ako nag-Wix. Kaya lang, nung time na yun, wala akong builder na matino. Kasi nahihirapan din ako sa Kajabi. Nahihirapan din ako sa lead pages. Ito lang yung nakita kong medyo madaling gawin yung sa Wix. Kaya Wix yung binili ko. Coach, yung domain niyo po, coach, binili niyo po yung dalawa sa Namecheap, tama? Yung sa Wix ko, yung .net, tama po. yung .net sa Wix yun, nanggaling.
Pero yung domain ko, nanggaling sa Namecheap yun. Okay po, coach. Thank you. Okay? Question pa dito sa taas. Paano kapag services business like salon business, pwede po ba sumali sa 3 days face-to-face? Yes po, Adams. Yung lesson po doon, pare-pareho. Okay? Pare-pareho yung lessons doon. Nagkataon lang na madami yung nagkaroon ng intent to join the face-to-face na sa real estate niche. Okay, Adams D. Ano pa? Sino pa dito? Real estate agent po ako. Baka meron kayong recorded Zoom video na how to set up ads for real estate. Pipilitin ko intindihin. Lando Quartz, hindi ka pa ba naka-join sa 5-day challenge? Join ka dun, sir. Meron pong doon. Meron pong lesson dun. Okay po. Coach. Coach, mahalaga po ba yung nililabel yung leads na kukuha gaya if disqualified? Yes, Ma'am Bernadette. How to enroll the 100 pesos Facebook ad strategy? Miss Karen dito po sa punta ka lang ng digitalhomey.net, tapos online courses. Nandun po siya. Okay? Sino pa? May mga ano pa na dito. Pag landing page po, ano po magandang ano po magandang campaign kapag may landing page po? John Paul Opendo, depende po sa business model ninyo. Kapag high ticket products, lead generation po campaign ang gagamitin nyo. Kapag low ticket products, sales. Sorry. Kapag may physical product kayo, directly sales. Kung ang physical product nyo is hindi naman ganun kamahalan, directly sales na kayo. Pero kung high ticket product yan, dapat na-nurture nyo yan sa leads bago sila mag-convert. RJ, coach, pag ang Facebook page po ba 0 likes, pwede rin po ba mag-run ng ads? Pwede po. Pwede kayo mag-run ng page likes. Pero wag nyo nang masyadong padamihin na sobrang parang thousands. Ako, kapag fresh yung page, kahit mga 10 page likes yan o 20, okay na ako dun. Okay? Basta importante, merong post yung page na yun daily. Pag landing page po static, yun sa pagkakaalam ko, meaning walang SEO. Bihira makita, yes. To add the question of RJ, kung new lang po yung page, unti pa lang likes and followers, may bearing po ba ito sa ads? Wala po. Okay. Ang success po nung campaigns po niyo depende po sa ads, hindi po sa dami ng followers niyo. No? Sa ganda po ng ads niyo. Yun po yung magiging yung success rate po niyo. Sa ganda ng ads, hindi sa dami ng followers. Di ba coach, pwede mo i-separate yung page, yung landing page sa isang domain? Pwede, bibili ka lang ng subdomain. Ang Funnel 5 po ba ay good as website? Yes. Nasagot na to kanina. Parang landing page po ba Funnel 5? Funnel 5 po is landing page and website builder. So, in one. Coach, this might be a good topic, pero ask ko lang din. Pag spending limit sa ads, ma-freeze yung ads, what about the fans? Naka-freeze din mo ba? Yes. So, kailangan maano mo yung spending limit mo. Yung spending limit mo, ma-adjust mo yon, or habang nag-increase ka kasi ng budget, na-increase din yung spending limit mo. Noemi. Sabi po kasi before ng ads manager, dahil daw po unti lang page like, kaya daw po hindi effective yung ads niyo. Hindi po totoo yun. Wala pong kinalaman yung page likes niyo doon sa efficacy ng ads niyo. No? Walang kinalaman yun. Maniwala ka. Walang kinalaman yun.
kahit 10 lang yung page likes mo, kahit 20 lang yung page likes mo, kung maganda yung products or services mo, ano ang tawag dito? Maganda lang tingnan yung page likes kasi social proof. Kumbaga, meron kang social proof. Okay? Pero walang kinalaman yun sa ads mo kung ano yung ginanda ng ads mo. May training din po kayo paano gumawa ng magandang ads or video ads. Kapag nag-join ka ng face-to-face, kasama po sa training yan. Nag-add na rin mo ako ads. Okay. Coach, pag prepaid po ba ang funds like GCash, possible po ba na withdraw? Hindi po, Sir Bernard. Coach, bakit 5K pesos po ang budget for running ads sa 100 pesos strategy? Kasi po, Sir Julius, kailangan mong ma-spread out yung budget throughout the whole month, isang buwan. No? Isang buwan yung 5,000, dapat matest mo yung campaign mo sa 5,000 pesos. Okay? Coach, manghingi ka na ng referral sa Panel Fight tapos mag-training ka na sa amin. Hindi, mas magaling sila sa landing page ano. Hindi ko ituturo yung deep in-depth training ng funnel fight. Tuturo ko lang yung surface level, yung how to integrate your domain, how to create a landing page from scratch. Pero yung mga automation, sila Ash yung magagaling doon. Hindi ko i-claim yung hindi ako expert. Okay? Hindi ako landing page builder expert. Kaya pagka may tanong kayo about landing page in depth, sila po yung makakasagot na hindi po ako. Okay? May duration po ba ang ads like for example 1 to 30? Hindi daw po effective. Dapat po naka-lifetime tapos ipopost na lang. I'm not a big fan of lifetime budget, Ma'am K or K. I'm not a big fan. So, kasi pag naka-lifetime ka, tapos na-post na, wala na, hindi mo na ma-optimize. Mahirap yun. So, dapat naka-daily ka. Tapos i-post mo na lang manually. Okay? Coach, may tanong po ako, Coach. Sige po. Kasi yung may nakuha akong leads, siguro mga 200 yun, Coach, no? Hmm. Tapos, pinaran ko siya ng sales gamit yung custom audience, gamit yung lead na yon. Hmm. Tapos, nung nag-run, walang na-reach. Di ba, iikot lang yung ads na yun doon sa 200 na people. Hindi. Kasi sobrang baba nung ano mo. Sobrang baba po, no? Ang audience size mo. Dapat ang audience size mo is at least 1,000 pataas. Okay po. Kaya, wala siyang na-reach na Wala 200. talaga makikita yan. Okay. Okay? Ibig sabihin, Coach, walang nakakita doon sa ads ko na yun. Wala. Kasi 200. Tapos yung budget mo, 100 pesos kunyari. Yes po, ganun. Hindi yun magana. Hindi yun lalabas. Kasi mahirapan i-attribute si Facebook yung sa target audience mo. Okay. Dapat 1,000 plus, Coach. Tama. 1,000 pataas. Okay po. Thank you, Coach. Coach, last tanong. Sige pa. May 2 minutes pa tayo. Sige, Coach. Ah. Tanong ko lang, Coach, kailan ang tamang panahon para gumamit tayo ng custom audience? Pwede ka na mag-custom audience pag sa retargeting. Opo, retargeting nga po. Kailan Automatic. ang tamang panahon? Pwede ka nang di ba nakakailang months ka na ng ads? Magtutunga yung ano? Magtutunga months ka na. Actually, pwede mong i-launch yan. Di ba kung bago yung ad account mo, basin bago, fresh na fresh, run ka lang ng mga, depende kasi sa budget yan, depende sa number of reach yan. Kung let's say umabot na ng 10,000 reach or impressions pataas, Total. pwede ka na mag-retargeting doon. Pwede ka na mag-custom audience doon. Pero make sure na ang budget mo nasa 65 pesos muna. Wag mo na 100 kasi magtataas yung frequency mo. Okay? Pag retargeting, 65 ang hindi 100. Ilan na ba yung total impressions mo lifetime? Hindi ko pa na total eh. Pero yung sa'yo pwede na yan. Kahit na kung 2 months ng running yan, pwede ka na mag-custom audience yan. Bala ko nga by May. 100 pesos pwede na yan. Okay. So same strategy pa rin. 100 pesos pa rin. Thank you, Coach. Okay. Okay. So, I hope
you were able to find value guys dito sa lesson natin. And yeah, thank you so much guys for joining this training, and kita-kita tayo dyan sa Facebook, sa online. Kung yung mga gusto mag-join ng face-to-face yun, kita-kits tayo in person. Maraming salamat guys, and I'll see you next time. See you when I Thank see you po, you. Maraming Coach. salamat din po, Coach. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Ingat po, ingat.